Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, tayo tinipon bilang isang angkan ng Diyos upang sama-sama tayong mag-alay at magpasalamat sa ating Ama sa langit sa pamamagitan ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno. Tuwing tayo nagsisimba, ginugunita natin ang alay at hain ni Jesus Nazareno para sa ating kaligtasan. Nawa, ang ating mga pag-aalay ay tunay na maging katanggap-tanggap sa Diyos. Katulad ng pag-aalay ni Jesus Nazareno, mapuspos ito ng pag-ibig, sakripisyo at pagtitiwala. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ng ating mga kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Ay
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, para mo ng awang ilayo sa amin araw-araw ang lahat ng mga sumasalungat sa amin at humahadlang, upang ang aming buong katauhan ay magkaroon ng kalayaan para kusa kang sundin ang iyong kalooban. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, si Propeta Elias ay pumunta sa Serepta, at nang papasok na siya ng pintuan ng lungsod, nakita niya ang balo na namumulot ng panggatong. Sinabi niya sa babae, "Maaari po bang makiinom?" Aalis na ang babae upang ikuha siya ng tubig nang pahabol niyang sabihin, "Kung maaari, bigyan mo na rin ako ng kaunting pagkain." Sumagot ang babae, "Alam po ng Panginoon na iyong Diyos na wala na kaming tinapay. Mayroon po kaming kaunting harina at kapatak na langis. Namumulot nga ako ng maigatong upang lutuin iyon at makakain man lamang kami ng anak ko bago kami mamatay." Sinabi sa kanya ni Elias, "Huwag kang mag-alala. Humayo ka at gawin mo ang iyong sinabi. Ngunit ipagluto mo muna ako ng isang munting tinapay, at pagkatapos magluto ka ng para sa inyo. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoong Diyos ng Israel, hindi ninyo mauubos ang harina sa lalagyan, at hindi rin matutuyo yaong langis sa tapayan, hanggang hindi sumasapit ang talagang takdang araw na ang ulay maparating papatakin ng may kapal." Ginawa nga ng babae ang utos ni Elias, at sila'y kumain. Si Elias at silang mag-ina, at hindi nga naubos ang harina sa lalagyan, at hindi natuyo ang langis sa sisidlan, tulad ng pangako ng Panginoon sa pamamagitan ni Elias. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kaluluwa ko iyong purihin, ang Panginoong butihin. Kaluluwa ko iyong purihin, ang Panginoong butihin. Ang maaasahang lagi, Panginoon, panig sa naaapi, ang Diyos na hukom. May pagkaing handa sa nangagugutom. Kaluluwa ko iyong purihin, ang Panginoong butihin. Pinalaya niya ang mga nabihag, isinasauli paningin ng bulag. Lahat ng inaapi ay itinataas, ang mga hinirang niya'y nililingap. Kaluluwa ko iyong purihin, ang Panginoong butihin. Isinasanggalang ang mga dayuhang, sa lupain nila'y doon tumatahan. Tumutulong siya
sa balot ulila, masamang balangkas, pinipigil niya. Kaluluwa ko, iyong purihin, ang Panginoong butihin. Walang hanggang hari, ang Diyos na poon, nabubuhay lagi, ang Diyos mo, Siyon. Kaluluwa ko, iyong purihin, ang Panginoong butihin. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Pumasok si Kristo, hindi sa isang dakong banal na ginawa ng tao at larawan lamang ng tunay, kundi sa langit. At ngayoy nasa harapan siya ng Diyos at namamagitan para sa atin. Ang dakilang saserdote ng mga Hudyo ay pumapasok sa dakong banal taon-taon. May dalang dugo ng mga hayop. Ngunit minsan lamang pumasok si Kristo upang ihandog ang kanyang sarili, at ya'y sapat na. Kundi gayon, kailangan sanang siya'y paulit-ulit na mamatay, mula pa nang matatag ang sanlibutan. Subalit minsan lamang siya napakita, ngayong magtatapos na ang mga panahon, upang pawiin ang kasalanan sa pamamagitan ng haing kanyang inihandog. Itinakda sa mga tao na minsan lamang mamamatay, at pagkatapos ay ang paghuhukom. Ngayon din naman, si Kristo'y minsang inihandog bilang hain, upang pawiin ang mga kasalanan ng mga tao. Siya'y muling darating, hindi upang ihandog na muli dahil sa kasalanan, kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo na po ang lahat. Mapalad ang mga dukha na tanging Diyos na lumikha, ang pag-asa at adhika. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marco. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umupo si Jesus sa tapat ng hulugan ng mga kaloob doon sa templo at pinagmasdan ang mga taong naguhulog ng salapi. Maraming mayayamang naguhulog ng malalaking halaga. Lumapit naman ng isang babaeng balo at naghulog ng 2 kusing na katumbas ng 1 pera. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at kanyang sinabi, "Sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong iyon ay naghulog ng higit sa kanilang lahat, sapagkat ang iba'y nagkaloob ng bahagi lamang nang hindi na nila kailangan, ngunit ibinigay ng balong ito na dukhang dukha ang buo niyang ikabubuhay." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan.
Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa banal na misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at pambansang dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng linggo, araw ng Diyos, araw ng simbahan, at tayong lahat ay naririto sapagkat tinawag tayo ng Diyos, mahal tayo ng Diyos. Kaya bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Malapit na ang panahon ng pagbibigayan. Nandiyan ang Pasko. Kaya panahon na ng bigayan. May dalawang uri daw ng pagbibigay. Lahat tayo maaaring mapunta sa isa doon. Na kapag tayo daw ay nagbibigay, ang ibinibigay natin ay maaaring pain o hain. Pain o hain. Ano raw yun? Pain. Ano ba ibig sabihin ng pain? Sa mga namimingwit, alam nyo yan. Maglalagay ka ng uod, maglalagay ka ng tinapay. Sa mga manghuhuli ng daga, alam nyo yan, maglalagay kayo ng keso, maglalagay kayo ng ulam. Ang pain, naglalagay ka, pero inaasahan mong may makukuha ka. Di ba ganun ang pain? Kaya mo pinapain, bitag, ika nga. Mga kapatid, magandang tanungin ngayong araw na ito, ang ibinibigay ba natin sa isa't isa? Ang ibinibigay ba natin sa Diyos ay parang pain? Nagbibigay ka nga, pero talagang ang inaantay mo, ang inaabangan mo, ang nasa isip at puso mo, yung makukuha mo. Nagbibigay ba tayo para mangutangan ng loob ang iba? O, ako nagbigay sa iyo niyan, ha? Ako nagbigay ng trabaho mo. Ako nagpaaral sa iyo. Ako nagbigay ng suot mo. Nagbibigay ba tayo dahil meron din tayong inaantay na kapalit? Pwede ho yan mangyari sa bawat isa at maging sa Diyos. Kaya nga, mag-ingat po tayo. Baka yung tinatanggap ninyo, hindi hain, kundi pain. Tanggap kayo ng tanggap. Sabi niyo, ang bait-bait naman ito, nagbinibigyan tayo. Bitag pala yan. Ang kapalit niyan, 3 taong pagdurusan na naman natin. Lulubog na naman ang bayan natin. Mauubos na naman ang kaba ng bayan. Mga abuso na naman. Ganun din ba? Minsan, akala natin napakabait na kaibigan, bigay ng bigay. Yung pala, pain yun. Para hindi ka na makawala. Para lagi ka na lang susumbatan. Para lagi ka na lang maging sunod-sunuran. Ganun ba tayo magbigay? Parang pain. Kaya sabi ko rin, mag-ingat tayo dahil baka tanggap tayo ng tanggap, pain na pala ang tinatanggap natin. Sa Diyos po ba, pag nag-aalay tayo sa Kanya, para bang pain yun? Mahal na po na, nagsimba ako ngayon, ilang linggo na ako nagsisimba, walang mintis, ilang biyernes na ako nagpupunta rito, namamasan ako, namamanata ako, nagbibigay ako, naglilingkod ako, kaya dapat pagbigyan mo na ako. Pag hindi, magtatampo ko sa iyo.
Di na ako magsisimba, di na ako magdarasal, di na ako gagawa ng mabuti. Pain ho ba ang inaalok natin sa mahal na poon? Huwag pain. Bagkus, ang ibigay natin sa Kanya ay hain. Ano ba yung hain? Ang hain, hindi mo iniisip ang kapalit. Hindi ka naghahanap ng pagkilala. Hindi sasama ang loob mo pag hindi ka pinasalamatan. Hindi ka naghahanap ng katumbas nito. Ibinibigay mo dahil nagmamahal ka, nagmamalasakit ka, at alam mo, iyon ang tamang dapat gawin. Kaya nga narinig natin sa mga pagbasa, sa unang pagbasa, meron daw balo, tinulungan niya si Propeta Elias. Yun na yung huling kurot ng harina, huling patak ng langis. Pero hindi niya alintana, hindi niya sinabing, bibigyan kita pero magmilagro ka para hindi sayang ang bigay ko sa iyo. Hindi niya inisip kung ano mangyayaring susunod. Naghain lang siya. At sabi sa Ebanghelyo, si Jesus Nazareno, napansin niyo, sabi, si Jesus nasa tapat ng hulugan ng kaloob at pinagmamasdan ng mga tao. Ayan, pinagmamasdan daw tayo ni Jesus Nazareno. Mamayang kolekta, pagmamasdan daw tayo. Tinitingnan daw niya kung sino yung mga naguhulog. Alam din niya kung sino yung mga nagtutulog-tulugan pag dumadaan na yung basket. No? Pero, ano mang nais makita ni Jesus Nazareno? Ang gusto niyang makita ay hain. At meron daw balo, naghulog lang ng 2 kusing. Sa mata ng mundo, walang kakwenta-kwenta ang 2 kusing. Pero sa balo, yun na yung buong buhay niya. Yan na yung kabuhayan niya. Yun na yung kinabukasan niya. At ibinigay niya ito. Kaya't sabi ni Jesus Nazareno, ito ang pinakamahal na alay na nakita ko. Sapagkat hindi siya nagbigay ng pain, nagbigay siya ng hain. Kaya nga sa 2 pagbasa, sinabi sa atin, si Jesus Nazareno ang kataas-taasang pari na naghain ng kanyang sariling buhay. Tuwing makikita natin si Jesus Nazareno, makikita natin ang anak ng Diyos na naghahain. Makapangyarihan siya, pero pumayag siyang maging mahina. Siya ang bukal ng buhay, pero pumayag siyang mamatay. Wala siyang kasalanan, pero pumayag siyang pahirapan. Naghain siya alang-alang sa atin. Kahit na alam niya, magiging makakalimutin tayo. Kahit alam niya, hindi tayo tatanaw ng utang na loob. Kahit alam niya, patuloy tayong magkakasala, naghahain pa rin siya sa atin. Dahil ang tunay na alay, ang tunay na pagbibigay, ang tunay na hain, may pag-ibig, may sakripisyo, may pagtitiwala. Isang beses po, may lumapit sa akin isang deboto. Nag-abot po siya sa akin ng sobre. Sabi niya, Father, alay ko po sa mahal na pong Jesus Nazareno. Patapos ko siyang basbasan, hindi nga siya masyadong nagtagal, nagmamadali siya at sabi niya, sapat na po, lagi po ako nag-o-online sa inyo. Galing po akong Saudi. At masaya po ako, nakita ko kayo, Father, at gusto ko pong ibigay itong alay ko para sa mahal na poon. Nung umalis po siya, nung binuksan ko yung sobre, may sulat. Si Aling Priscilla. Sabi niya, doon sa sulat niya, ang alay ko pong ito, 1 taon ko pong pinag-ipunan.
At sabi niya, alam mo, Father, nasa Saudi po ako, OFW po ako sa Saudi. Sa halip na bumili ako ng tubig, nag-iigib na lang po ako dun sa may labasan sa amin. Para po makatipid ako ng 30 reals kada buwan. Hindi na ako bibili ng tubig, iigib na lang ako ng tubig. Dahil yung naitabi ko, dahil hindi na ako bumibili ng tubig, itong 1 taong pinag-ipunan ko, ito po ang aking alay sa mahal na pong Jesus Nazareno. Hindi ho nakukuha sa palakihan, paramihan, pagaraan, ang hain at handog sa Diyos. Sapagkat ang tunay na kalugod-lugod kay Jesus Nazareno, katulad ng ginawa ni Aling Priscilla, hindi nga siguro ganong kalaki yon, pero yon, kalakip ng haing iyon, ay pag-ibig, sakripisyo, at pagtitiwala. Nawa, ang ating handog, hindi lang yung inuhulog sa kolekta, kundi ang ating buhay ay tunay na maging hain, katulad ng paghain ni Jesus Nazareno. Upang sa gayoy, pag nakita tayo ni Jesus Nazareno, sasabihin niya, yan ang tunay kong deboto. Yan ang tunay na nag-aalay. Yan ang tunay na naghahain. Kaya't sa pagpapatuloy ng misang ito, magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, salamat po sa inyong dakilang handog. Naghain kayo ng lahat-lahat para sa aming kaligtasan. Bagamat kayo ang anak ng Diyos, nakataas-taasan, nagpakababa kayo, pinasan ninyo ang krus, tinanggap nyo ang kamatayan para kami muling mabuhay sa iyong kaharian. Nawa, tuwing humaharap kami sa inyo, makapaghandog po kami ng tunay na hain, hindi pain, sapagkat ito'y makasarili, kung hindi hain, bunga ng pag-ibig, sakripisyo, at pagtitiwala. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, nilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nabubuhay at ng matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mahal ko mga kapatid, hangad ng Diyos tulad niya na tayo magbahagi ng bukal sa ating puso. Dumulog tayo sa Ama nang tayo mabiyayaan ng pusong katulad ng sa Kanya. Buong tiwala tayong manalangin, Panginoong mapagpala, dinggin mo kami. Panginoong mapagpala, dinggin mo kami. Para sa mga pastol ng simbahan, patuloy nawa silang maging bukas sa kanilang taos-pusong paglilingkod
upang lubos silang makapagbigay ng kanilang sarili sa Diyos at kapwa. Manalangin tayo. Panginoong mapagpala, dinggin mo kami. Para sa mga pinuno sa pamahalaan, maghangad, mag-isip at kumilos nawa sila ayon sa utos ng Diyos upang maging ganap ang kanilang pagbibigay sa kanilang pinaglilingkuran. Manalangin tayo. Panginoong mapagpala, dinggin mo kami. Para sa mga social workers at overseas Filipino workers, matamo nawa nila ang biyayang mula sa mabuti at mapagpalang Diyos. Manalangin tayo. Panginoong mapagpala, dinggin mo kami. Para sa mga nagdadalamhati dahil sa pagpanaw ng kanilang mga mahal sa buhay, makatagpo nawa nila ang pagmamahal ni Jesus sa pamamagitan ng mga taong laging handang dumamay. Manalangin tayo. Panginoong mapagpala, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan. Gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Panginoong mapagpala, dinggin mo kami. Mapagpala naming Ama, dinggin mo ang pagsusumamo ng iyong mga anak. Matutunawa kaming magbahagi na ng sa gayon, madama naming tunay na ikay nasa aming piling, kasama ni Jesus na iyong anak at aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang paghahain ng mga natitipon dito upang ang aming ginaganap na pag-aalay ng sarili ng anak mo ay aming pakinabangan sa kanyang pamamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan. Ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw, gayon din ng tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayoy pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya ito, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kadugod-dugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikrarangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Inihain niya, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, si Jesus Nazareno sa atin. Kaya tayo ngayon magpasalamat at umawit sa ating Ama sa langit.
Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan, at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Narito si Jesus Nazareno, ang dakilang hain, handog ng Ama para sa ating kaligtasan. Siyang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tinatanaw naming utang na loob ang banal na pakikinabang at iniluluhog namin ang Espiritu Santo ay mag-umapaw sa kalooban namin, kanyang tinitigib ng iyong kadakilaan upang ang iyong kagandahang loob ay manatili sa aming palagian. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Atin ngayong ipagdarasal ang mga mahal na yumao, ang mga kaluluwa sa purgatorio, at ang mga ipinagkatiwala niyong ipagdasal natin dito sa Quiapo. Panginoon namin Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa na mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila'y maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit.
kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan. Mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po ng bigas, delata, noodles, at iba pang pang-ayuda. Tayo po ay tumutulong. Kahapon nasa Laguna po, isang araw sa Batangas, at palagian po, hindi lang tuwing may sakuna at kalamidad, kung hindi regular tayong tumutulong sa mga parokya at kumbento na may programa sa mga mahihirap, sapagat ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Hindi pain ang ating ibinibigay sa Diyos at sa ating kapwa. Katulad ni Jesus Nazareno, tayo'y naghahandog ng hain na puno ng pag-ibig, sakripisyo, at pagtitiwala. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, iniayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyo angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang yung katugunan at tanggapin ng kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyong dala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalaing kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang awa at pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.